Isang maganda at pinagpalang araw po ng Panginoon sa bawat isa. At welcome po sa pang-umagang Tagalog na pagsamba dito sa Cubao Reformed Baptist Church. At binabati po namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang maikli at mahalagang paalala lamang po para po tayo ay maging focus sa ating pagsamba sa umagang ito, ay maaari lamang pong paki-silent ang ating mga devices, ang ating mga cellphones, upang hindi po ito maka-istorbo o makadistract sa banal na pagsamba natin. Salamat po sa Diyos dahil sa umagang ito ay meron tayong mga bisita sa ating kapulungan. So salamat sa Diyos sa kanilang pakiki-fellowship. Kung akin pong babanggitin ang inyong mga pangalan, maaari lamang pong kayo po ay tumayo upang kayo po ay ma-acknowledge namin. So welcome po kay Miss Eunice Panghilinan ng Tondo, Manila. Welcome po sa CRBC. So God bless po. Ganon din kay Miss Denise Kim Ferrer Ramos. Welcome sa Cubao Reformed Baptist Church. Siya naman po ay galing sa Quezon City. Ganon din kay Mr. Eliseo Sumalan. Tama po bang Salamat po at welcome po sa aming iglesia. Galing pa po siya sa Mindanao, North Cotabato. Ganon din po kay Miss Lera De Vera. Welcome po sa CRBC. Dito lang din po sa Harvard. Malapit lang po. Salamat po at nakadalaw kayo sa aming iglesia. Ganon din, welcome din po kay Mr. John Ashley Gilingan. Welcome brother sa CRBC. Ganon din po, meron din tayong mga karagdagang visitors kay Miss Hannah Joy Rocco. Praise God sa presensya po ninyo. At kay Jay Lafe Mimay. Welcome din sa CRBC. Ganon din po, wini-welcome din natin ang kapatid ni Pastor Mont, si Mr. Ding and Miss Divina, all the way from Canada. At welcome po, salamat sa Diyos sa pakikipag-fellowship sa aming church sa umagang ito. So salamat sa Diyos sa mga kaluluwa na kanyang dinala dito sa ating iglesia at nawa hindi po ito yung maging una at huli ninyong pagbisita sa aming panambahan. Bago po tayo pumunta sa ating worship proper, meron lamang pong kaunting pasasalamat at mga anunsyo. Salamat sa Diyos dahil naidaos po natin ang Rebap Association of Luzon annual meeting nitong nakaraang Biyernes. Ito naman po ay ginanap sa Redeemed by Grace Baptist Church sa pangunguna ni Pastor Diego Bulatao. Salamat sa mga fruitful discussion ng association. Ganon din po ay ito'y sinundan nung sumunod na araw ng Rebap Association Prayer and Fellowship na dinaos naman kahapon dito sa ating iglesia. Purihin ang Panginoon sa pagsasamahang kapatiran kay Kristo na kanyang pinagpala at yung mga fellowship na naganap ay nakapagpalakas ng pananampalataya ng mga magkakapatid kay Kristo. Sa mga anunsyo, ipinapaalala po natin sa mga covenant members ng CRBC ang ating gaganaping annual members meeting sa Enero 25. Ito po ay Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mangyari lamang po na hanggat maaari ay i-block na natin itong schedule na ito sapagkat ito ay mahalaga at marami po tayong pagsasang-ayunan sa pagpupulong na ito. Ngayong araw din naman, pagkatapos ng ating pang-umagang pagsamba ay magkakaroon ng pagpupulong ang ating mga pastor at diakono mula 1:00 hanggang alas 2:30 ng hapon during lunch fellowship. Ganun din po, magkakaroon tayo ng kumbaga ay special church meeting
nagaganapin natin sa Enero 19, Sabado. Ito po ay mula 1:00 hanggang 2:30. Ito po ay parang precursor para naman sa annual church budget sa taong 2025. Papalapit na rin po ang ating pastors conference na kung saan ang ating iglesia ang nagki-cater nito. Ito po ay gaganapin natin sa Pebrero 4, 5 at 6. So isama po natin ito sa ating mga dalangin na ang mga gawain ng bawat komite ay pagpalain ng Diyos at bigyan tayo ng lakas at katalinuhan, karunungan upang ito'y maidaos natin at lalo pang maging mabunga ang reformasyon sa Pilipinas. Susundan ito ng Theological Forum na may temang Preaching Christ in the Old Testament sa Biyernes, Pebrero 7. Ang magiging tagapagturo ay si Pastor Nick Alford na speaker din natin sa PASCON. Ito po ay bukas para sa lahat. Alalahanin din natin, panghuli ay alalahanin din natin ang ating CRBC Church Retreat na gaganapin sa Abril 17 at 18, Huwebes at Biyernes. Ang lahat po ng church members at regular attendees ay inaanyayahan na sumama. Ito po ay para sa ikalalakas ng ating pagkapatiran at ikalalago natin sa pananampalataya. Yun lamang po. At para naman po tawagan ng buong iglesia sa pagsamba, buksan natin ang awit 123, 123 ng awit. Basahin natin ang una at ikalawang bersikulo. Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko. O ikaw na sa kalangitan ay nakaupo sa trono. Gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mga mata ng alilang babae na nakatingin sa kamay ng kaniyang Panginoong babae, gayon tumitingin ang aming mga mata sa Panginoon naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakasimple po siguro ng ating binasang pahayag na hindi na ito kailangan pa ng malalim at mahabang eksplanasyon. Ang tinuturo lamang sa atin dito ay ating ihanda ang ating mga sarili sa mapagpakumbabang posture upang ating katagpuin ang ating banal, dakila, ngunit mahabagin at maibiging Diyos. Kaya naman magkaroon tayo ng sandaling katahimikan para sa pagsisisi at paghahanda sa banal na gawain. Ngayon, bilang tugon, mga kapatid at kaibigan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at bilang tugon sa ating binasang pagtawag sa pagsamba, atin pong awitin ang hymn number 27, O Diyos, walang hangganan ka.
Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakila, banal at makapangyarihang Diyos, mahabagin, maibigin, at mapagpatawad na Ama sa langit. Purihin kayo mula noon, ngayon at magpakailanpaman. Panginoon, ang iyong pangalan ay isang matibay na muog sa mga matutuwid. Sila'y nalalagay sa panganib, ngunit sila'y tumatakbo sa iyong pangalan at sila'y naliligtas. Ito ang kalagayan namin bilang iglesia, bilang mga tinubos ng dugo ng aming banal na Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami po ay nasa ilalim na ng iyong biyaya. Kaya wala na dapat kayong inaasahang pang lumalabas sa aming bibig, kundi pasasalamat, pagsamba at pagpupuri sa iyong pangalan. Tulad ng mga liriko ng himnong aming inawit, ikaw ay walang pinagmulan at ikaw ay walang katapusan. Ngunit kami ay abang-aba at nawa, Panginoon, sa oras pong ito, hubugin mo sa amin ang mapagpakumbabang puso at espiritu. Sa loob ng nagdaang 6 na araw, kami ay nakisalamuha sa mundong ito. At hindi naiiwasan, Panginoon, na kami tumutulad sa kanilang pag-iisip, pananalita at sa kanilang mga pamumuhay. At dahil dito'y kami nagkasala sa inyo. Kasama na rin dito ang kasalanan ng kapalaluan, kahambugan at pagmamataas. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, patawarin niyo po kami at anumang uri ng pagmamataas o kahambugan na inyong nakikita sa iyong iglesia, inyo po itong durugin, O Diyos. Pawiin po ninyo ito at hubugin sa amin ang mapagpakumbabang espiritu upang kayo'y aming katagpuin, Panginoon, ng may katanggap-tanggap na espiritu sa inyong harapan. Nagpapasalamat kami sa araw ng Panginoon na aming sinasariwa ang kanyang muling pagkabuhay at pananagumpay sa kasalanan na nagdulot sa amin ng kaligtasan. Kaya naman sa oras pong ito, idinadalangin namin na kami inyong samahan sa aming pang-umagang pagsamba at ganoon na rin sa aming panghapon na pagsamba, na ang bawat bahagi ng aming pagsamba ay inyong tatanggapin at papagpabanalin mula sa pagbabasa ng aming mga Biblia. Ito po ay tumagos sa aming puso't isipan. Ang aming mga alay na ibibigay ay maging mabangong samyo. Higit sa lahat, Panginoon, ang pangangaral ng inyong salita na dadalhin sa amin ng aming Pastor Ramon Macapagal. Gamitin niyo po siya at patayuin niyo siya sa iyong biyaya at lakas lamang. Gamitin niyo po nawa ang kanyang mga salita na manggagaling sa iyong salita upang maging buhay at makapangyarihan na pangungusap para sa aming mga puso't kaluluwa. Kung may nakikita kayo sa aming mga nagmamatas na puso, ito po'y inyong ituwid, Panginoon. Kung may nakikita kayo sa aming mga pagdududa at pag-aalinlangan, bigyan niyo kami ng kasiguruhan. Sa mga nanghihina, kami inyong palakasin, Panginoon. At sa mga taong wala pa kay Kristo, sila po ay inyong tawagin, patawarin at iligtas. Upang sa bandang huli, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyong pangalan lamang maibigay ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat, at lahat ng kapangyarihan. Lahat ng ito'y aming idinadalangin sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kayo po'y makakaupo na, mga kapatid at kaibigan. Para po sa ating pagbasa sa Lumang Tipan, buksan natin ang aklat ni Propeta Jeremias. Babasahin natin ang unang kabanata mula sa unang bersikulo hanggang sa 10 bersikulo. Jeremiah chapter 1 verse 1 to 10.
ang pagkatawag kay Jeremias. Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilkias, isa sa mga pari na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin, na nasa kanya dumating ang salita ng Panginoon ng mga araw ni Hosias na anak ni Amon, na hari ng Huda, ng 13 taon ng kanyang paghahari. Dumating din ito ng mga araw ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Huda, at hanggang sa katapusan na 11 taon ni Zedekias na anak ni Josias, hari ng Huda, hanggang sa pagkadalang bihag ng Jerusalem ng 15 buwan. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta ng mga bansa. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y kabataan pa. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y isang kabataan. Sapagkat saan man kita suguin ay paroroon ka, at anumang iniutos ko sa iyo ay sasabihin mo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian upang bumunot at magpabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y tumugon sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-awit ng hymno number 91, ang salita ng buhay. Ito po'y aawitin natin habang kayo'y nananatiling nakaupo.
Purihin ang Diyos, tunay nga na kay ganda at kay inam na pag-aralan, pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Ngayon po tayo po ay dadako sa pagbibigay natin ng mga ikapo at handog. Kung makikita ninyo, meron tayong 3 offering box sa bawat pintuan at dito po sa center aisle. Kung gusto nyo naman po ng mas convenient na electronic transfer, pwede po ninyong tingnan yung mga bank details na naka-flash sa ating mga projector screens para po dito nyo i-transfer. Tayo po ay mananalangin para papagbanalin ng Diyos ang ating mga alay at pagkatapos naman nito ay papangunahan tayo ni Pastor Ish para sa pastoral na pananalangin. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat ang inyong kamay ay tunay na bukal ng pagpapala. Pagpapala na aming nararanasan, pagpapala na patuloy na sinusustain ang aming mga pangangailangang pisikal, material, pinansyal, ngunit higit sa lahat ay espiritual. Kaya naman sa oras pong ito, Panginoon, bilang aming munting ganti o tugon sa iyong katapatan sa mga pagpapalang aming tinatamasa. Ano ba naman itong mga bagay na ito na aming ibibigay sa inyo na totoong hindi namin kayo ma-outgive or hindi namin mapapantayan ang lahat ng mga kabutihang aming tinatanggap mula sa inyo. So dalangin namin, Panginoon, na hubugin ninyo ang aming puso. Turuan nyo kaming magbigay ng may kagalakan sa aming puso. Tulungan nyo kaming magbigay ng hindi napipilitan o nabibigatan, kundi may pagnanais pa nga na ayon sa iyong kalooban ay mahigitan pa namin ang aming ibibigay sa mga susunod. At anuman ang mga malilikom na salaping ito, Panginoon, bigyan nyo po ng pagpapalang karunungan at kadalisayan ng puso ang aming mga pinuno na magmamanage na ito upang ito pong lahat ay magamit para sa kabutihan at kapakanan ng iyong kaharian. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Welcome po lahat mga kapatid kay Kristo at sa lahat ng aming mga bisita. Welcome sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa ating panalangin ay isama din natin ang muling pagbubukas ng drop-in center para sa ating mga kaibigan sa kalsada ay ngayong Huwebes po muli ang resumption para sila ay makakain, makapaligo at makapakinig ng salita ng Diyos. Every Thursday po yan. At kung may mga nais mag-volunteer, makipag-ugnayan po kayo kay Deacon Virgo para po sa mga nais mag-volunteer. This coming Thursday po, simula ng alas 5. This coming Saturday naman, marami po mga participant tayo, mga miyembro natin na magdadalo sa Biblical Counseling. Ating mga 34 yata tayo na pupunta doon. So maganda po ito na tayo matuto sa salita ng Panginoon, sa mga pagpapayo sa mga nangailangan. So lumapit po tayo sa pananalangin. Dakila namin Diyos, salamat po muli sa iyong katapatan,
sa iyong kabutihan na hindi nagbabago. Dinala mo kami muli sa lugar na ito upang ikaw ay aming kilalanin na Diyos na lumikha ng buong universe at nagsusustain ng lahat-lahat. Hawak mo ang buhay namin, hawak mo ang destiny namin, at kami po ay nagpapasakop sa iyong kabanalan at humihiling ng kapatawaran po sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po dahil sapat ang ginawa mo sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo, kung kaya meron kaming lakas ng loob na meron kaming confidence ang pagtitipon na ito hindi walang kabuluhan, kundi kami, Panginoon, ay nagtitipon sa iyong pangalan at tumatawag, Panginoon, sa iyo na aming mahabaging Diyos. At nagtitiwala kami na hindi mo kami iwanan, ang presensya mo ay nasa aming kalagitnaan, at ikaw, Panginoon, ay magpapala sa amin ng iyong pagpapalang higit sa lahat yung espiritual sa ikatitibay ng mga mananampalataya at ikaliligtas ng marami. Tanggapin mo nawa ang aming pagpapasalamat, aming dakilang Diyos, dahil kami po ay iyong pinagpala sa linggong ito, yung mga kapatid namin na mga iglesia na may pareho kaming paniniwala sa iyong turo ng Biblia. Yung Reformed Baptist Association dito sa Luzon ay nagkaroon po ng pagpupulong, yung first quarterly meeting last Friday. Salamat po sa mabunga naming pakikisama at mga paksa na amin na pag-usapan para sa ikatitibay ng mga maraming iglesia dito sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa pagkakaisa. Salamat sa pagtulong sa bawat isang mga individual na iglesia upang kami maaring magkasama-sama at magkatulungan alang-alang sa iyong kaharian dito at sa iyong pangalan. Nagpapasalamat din kami dahil kahapon ay ito yung annual Reformed Baptist Association Prayer and Fellowship. May mga representative na nakarating in person, yung iba ay nasa online, at kami ay nanalangin, Panginoon, sa mga particular na panalangin ng bawat iglesia. At umaasa kami na kami ay iyong pinakinggan at nagtitiwala kami na iyong tutugunin ayon sa iyong kalooban para sa iyong minamahal na iglesia. Kaya patuloy mo kami, Panginoon, na pagbuklurin sa isa't isa, alang-alang po sa ikasusulong ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng marami at ikatitibay ng iyong iglesia. Kami po ay dumadalangin ngayon ng iyong tulong, gabay, patnubay sa amin pong nalalapit na annual meeting bilang iglesia. This coming January 25, araw ng Sabado, makikinig kami sa lahat ng mga reports ng mga gawain mo sa gitna namin at pagpalain mo ang mga paghahanda na magbibigay ng mga reports upang mapakinggan ng kongregasyon na ikaw ang Diyos namin na tapat sa lahat ng panahon maging sa nagdaang taon ng 2024. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, nawa ang aming pagsasama-sama sa pagdidesisyon ng mga mahalagang desisyon bilang iyong iglesia, na kami ay iyong gabayan sapagkat ikaw ang head, ikaw ang aming pinuno ng iyong iglesia. Sa mga importanteng desisyon, wag mo kaming iwanan sa aming mga sarili, Panginoon, dahil meron pa kaming mga nanatitirang kasalanan sa puso. At kaya kami ay nananalangin ng awa mo na magawa namin ang iyong kalooban bilang iyong iglesia. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagtitipon na ito maging sa mga plano namin sa bagong taon. Ikaw po ang manguna, ikaw po magpala, upang ikaw ang siya lang maluwalhati. Itong malaking proyekto na taon-taon ay binigay mo sa amin ay nalalapit na rin itong annual Pastors Conference na dinadaluhan ng maraming pastor sa buong Pilipinas. Panalangin po namin, aming dakilang Diyos, ang iyong pagpapala dito, ang mga tagapagsalita namin, dalawang mula sa Amerika at aming principal, sa mga preparations nila, patuloy mo po silang gabayan. Sa mga practical na bagay po na aming paghahanda, yung mga accommodations, mga registration, yung mga paghahanda ng mga pagkain, mga books na kailangan namin, nawa ito ay mag-contribute para sa magandang fellowship ng mga manggagawa, ng mga pastors and men in the ministry, na ito isang maging sweet time of fellowship na magpapalakas sa isa't isa at tunay na magagalak na may iisa kaming Diyos at Panginoon na pinaglilingkuran sa bansang ito. Nawa, Panginoon, ay mapatibay ang iyong mga lingkod at ikaw lang ang maluwalhati. At yung aming tagapagsalita din,
Si Pastor Nick Alford ang siya'y magbibigay din ng libre na theological forum, Preaching Christ from the Old Testament. Dalangin po namin ang paggamit mo sa kanya sa mga lalaki at babae na maaaring makadalo in person and online, at ito'y libre na maaari silang makapakinig na talaga ikaw ang aming Diyos na buhay, maging sa lumang tipan ng Panginoong Yesukristo ay maaari na ipangaral ng makapangyarihan sa buong Biblia. Pagpalain mo, Panginoon, ang forum na ito. Pinapanalangin po namin din ang aming retreat this coming April 17 and 18 naman, ay ikaw po nawa ang manguna sa amin na ang bawat miyembro ay magkaroon ng pagsisikap na kami ay magsama-sama sa April 17 and 18 upang mapatibay ang aming relasyon sa iyo at sa isa't isa bilang iyong iglesia. Inihiling namin po na ikaw mag-provide sa lahat ng aming pangailangan upang magawa po namin ito at magala kami sa iyo at sa isa't isa. Pagpalain mo ang aming mga tagapanguna sa paghahanda po ng retreat na ito. Pinapanalangin po namin din na sana makasama din pati ang aming mga regular visitors dito ay sila'y makasama namin, Panginoon, sa retreat na ito. At pagpalain mo rin po ang aming unang elders and deacons, ang in-person meeting ngayon, mamayang hapon. Ikaw po ang gumabay sa amin. Ikaw po magpala sa amin ng karunungan at kababaan ng loob upang pangunahan ang iyong iglesia dito sa CRBC. Kaya umaasa kami, Panginoon Diyos, ng iyong presensya at gabay at pagpapala sa amin na iyong tinawag para sa iyong kapakanan at kalawalatian lamang. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat kami na ituro muli ang iyong salita, ang banal na kasulatan sa mga kabataan. Salamat sa mga guro namin sa kanilang mga pagpapagal. Nawa magdulot ng kaligtasan nito. Kahit bata pa, pwedeng maligtas basta magsisi at sumampalataya sa Panginoong Yesukristo na nagbibigay ng regalong ito. O Diyos namin, mahabag ka po sa aming mga kabataan at mga bata. Salamat din po sa aming pagtuturo sa Sunday School. Mahalaga ito lalo sa aming pangailangan po ng karagdagan na mga pastor. Ikaw po ang manguna sa amin at gabayan mo ang aming pag-aaral patungkol sa iyong pamamahala sa iyong iglesia na may kaayusan ayon sa Biblia, ayon sa bagong tipan, ayon sa iyong kapurihan. Pagpalain mo si Pastor Ramon makapagal sa kanyang pangaral mamaya sa English service. Nawa, Panginoon Diyos, ang iyong salita ay dumating na makapangyarihan sa kanyang pangaral ngayong umaga. Ikaw po ang humipo sa lahat ng may pandinig, bata, kabataan, matanda, and dahil ito ay recorded din, ito ay maaaring mapakinggan sa maraming panig ng mundo. Gamitin mo ito, Panginoon, ng makapangyarihan upang mapatatag ang iyong iglesia, ang mga mananampalataya, at ganun din maligtas, Panginoon, ang mga tao sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo rin po mamayang hapon sa English service si Brother Jaire. Sa kanya pong pangaral, ikaw po ang bigay ng gabay ng banal na Espiritu Santo upang kanyang mga pinanghandaan ay kanyang maideliver ito ng may liwanag na tama sa puso ng bawat isa at tutugon ng nararapat sa iyo na aming banal na Diyos. Pagpalain mo ito sa ikapupuri lang ng iyong pangalan. Patuloy namin din panalangin ang aming mission work doon na isang church na doon sa South Cotabato sa Surala sa Mindanao. Pagpalain mo po si Brother Edgar Escabilla sa kanyang pong pagtuturo at patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at gabay at buhay ng kabanalan upang siya'y maging mabuting instrumento mo, Panginoon, sa ikalalago ng iglesia doon sa Surala Reformed Baptist Church. At nagpapasalamat din kami sa pagtulong na aming pong nagagawa dahil sa iyo sa LLCF, sa pangunguna po ni Deacon Joel Pascual doon sa Antipolo kasama ng mga kapatid. Panalangin po namin, O Diyos, ang ikatitibay ng iglesia na ito. At marami nawa ang maligtas, marami nawa ang sumunod sa iyo sa buhay ng kabanalan at buhay bilang lingkod.
Kami po'y dumadalangin ng iyong pagpapala sa mga kapatid namin may kaarawan. Ngayong araw ay si Brother Gino sa Horda. Maraming pong salamat sa iyong katapatan sa pagliligtas sa kanya at patuloy na pagpapalago sa karunungan at biyaya ng Panginoong Yesus. Ingatan mo ang buhay niya, Panginoon, para sa iyo upang lalo siyang maging blessing, Panginoon, na naduluwalhati ang iyong pangalan sa buhay niya at sa iglesia. Ikaw po ang magbigay ng lahat ng kanyang pangailangan ayon sa mayaman mong biyaya. Pinapanalangin din po namin ang kaarawan nila Sister Janery Mirasol at Daniel Dayon sa January 16. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at matubay kay Jane sa kanyang paglilingkod sa iyo sa CCM ng maraming taon. Ikaw po nawa ang magpatuloy na magpalakas at magpatibay ng kanyang pananampalataya sa iyo at pag-asa sa iyo, hindi lang ngayon kundi sa inaharap. At dahil sa pag-asa sa inaharap ng bagong langit at bagong lupa, naway ito ay mag-reflect sa kanyang pang-araw-araw na buhay bilang lingkod at maging mabuting testimonya sa mga bata namin sa CCM at dito rin sa iglesia. Ikaw po magpuno ng lahat ng kanyang pangailangan ayon sa iyong biyaya. Pagpalain mo po si Brother Daniel sa kanya pong paglakad sa iyo sa bagong taong ito ng buhay niya, nawa ito'y bagong oportunidad ng pagsisisi at pananampalataya, ng paglago sa biyaya at karunungan ng Panginoong Yesus, ng pagiging useful sa iyong kaharian sa iyong iglesia. Punuin mo siya ng pag-asa sa lahat ng iyong mga pangako na yes and amen sa Panginoong Jesucristo. Ito po ay panalangin namin sa aming mga kapatid na ikaw po nawa ang malawalhati at kung meron man dito nagdiriwang din sa linggong ito, ikaw po magpala, Panginoon, ng pagpapasalamat sa kanilang puso, higit na pagkatakot sa iyo at higit, Panginoon Diyos, na biyaya ng pagsunod sa iyo, kagalakan sa pagsamba at paglilingkod at paghawak sa mga pag-asa, Panginoon Diyos, na iyong ibinigay dahil kay Kristo sa aming tahanan na iyong inihanda doon sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon po, aming dakilang Diyos, dalangin namin na ang iyong kapangyarihan ay muli mong i-display, Panginoon, lalo na sa pangangaral ng iyong salita. Sa pananambahan na ito, ikaw lang ang nawa ang aming maitaas at maluwalhati, sapagkat ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon po, para naman sa ating pagbasa mula sa Bagong Tipan, buksan po natin ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma sa Kapitulo 12. Romans chapter 12 from verses 1 to 8. Pamumuhay Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinoan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya.
kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap, at ang mahabagin ay may kasiglahan. Purihin ang Diyos. Bilang tugon at atin na rin pong paghahanda sa pangangaral ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko pong lahat na tumayo at ating awitin ang hymno number 202, Dakilang Diyos ako'y kausapin. Dakilang Diyos, Nais ko rin pong batiin ang aking anak na babaeng ikalawa, si Riba, birthday niya ngayon. And then ikakasal po siya sa Miyerkules. Marahil, hindi naman lingid sa inyo ang tungkol kay dating presidente ng USA na si Jimmy Carter. Siya po ang ika-39 na presidente ng US. At siya lamang ang natatanging presidente na naghayag sa publiko ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa kanya na sumikat ang katagang born-again Christian. Siya ay nagturo ng Sunday School sa Maranatha Baptist Church sa US at bahagi siya ng mga Baptist Association na siya ay kasamang nagtatag ng mga iyon. Although si Jimmy Carter ay may ilang mga paniniwala na medyo controversial, pero hanggang sa huli ng kanyang buhay, nanatili niyang
pinanindigan ng kanyang pananampalatayang Kristiyano. Namatay siya sa edad na 100 nitong December 29 lamang ng nakaraang taon. 1977 hanggang 1981, nagsilbi siyang presidente ng US. Ngunit pagkatapos niya na umalis sa White House noong 1981, siya ay nanirahan sa kanyang tahanan na ginawa lamang niya na maliit lamang. 43 taon, doon siya namuhay sa isang payak at simpleng buhay sa kanyang bahay na kanyang itinayo mismo. Alam ninyo, ang mga pastor ay dapat matuto sa halimbawa ng isang taong hindi mapagmahal sa salapi. Isang tao na bagamat humawak siya ng pinakamakapangyarihang opisina sa US bilang presidente, ay hindi naging ganid sa kapangyarihan. At namuhay siya ng isang payak na pamumuhay hanggang sa huling hininga niya. Alam ninyo, nag-aaral tayo ng serye sa umaga na may kinalaman sa proseso ng ating pagpili para sa ating magiging karagdagang pastor o elder sa iglesia. Kanya, mula sa Sunday School, nagtuturo si Pastor Ismael tungkol sa pagtawag sa isang pastor, ano ang mga kinakailangan na ating hanapin. At sa umaga din, ako ay nangangaral ng serye sa sulat ni Pablo kay Tito na mayroong pagtalakay sa opisina ng pastor at mga pamantayan ng pagiging pastor. So pinag-aaralan natin po at tayo'y titingin muli dito sa aklat ni Tito. At buksan po natin ito sa ating mga Biblia. At tayo ay tumitingin sa mula Kapitulo 1, nakita natin versikulo 1 hanggang 4, tinignan natin ito na si Pablo ay tinawag ng Diyos upang ipangaral ang salita para sa ikatatatag, ikalalago ng mananampalataya sa loob ng iglesia. Hindi lamang para sa kaligtasan ng mga di mananampalataya, ngunit ang primary focus ni Pablo kay Tito sa sulat niya na siya ay tinawag ng Diyos upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia para sa kanilang ikatatatag at ikalalago sa pananampalataya. At nakita rin natin sa ating mga pag-aaral na ang nagtutuloy ng gawaing ito ay ibinigay sa mga tumitindig na elder o pastor sa loob ng iglesia. Sila, ang mga elders, ay ang mga itinalaga upang mamuno sa iglesia sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pangangaral ng may katapatan ng salita ng Diyos para sa ikatatatag at ikalalago ng iglesia. Kanya tayo po'y tumunghay at buksan natin ang mga Biblia muli dito sa Kapitulo 1 ng Tito at magsisimula tayo sa versikulo 5. At ito po ang sinasabi sa atin. Dahil dito'y iniwang kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda o pastor sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, ng kaniyang mga anak ay mananampalataya na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang, kung hindi mapagpatuloy ng panauhin, maibigin
sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, at mapagpigil sa sarili. Dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita ng ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at mapabulaanan ang mga sumasalungat dito. Hingin muna natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli kami tumutunghay sa iyong salita at kailangan po namin ng Banal na Espiritu upang magbigay sa amin ng kalinawan at pangunawa, Panginoon, sa espiritual na mga bagay na nakasaad sa iyong salita. Kaya kami umaasa, Panginoon, na bubuksan mo ang iyong aklat upang maintindihan namin para sa umagang ito. At ito pong lahat ay dinadalangin namin sa iyo ngayon sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon, makikita po natin sa providensya ng Diyos ay marami ang naligtas dito sa Creta at sa pamamagitan ng pangangaral ni Pablo kasama si Tito dito sa Creta, sa iba't ibang lugar sa Creta ay marami ang naitindig na mga iglesia. Ngunit isa ang kulang, walang mga pastor dito sa mga iglesia na naitindig sa ministeryo ni Pablo at Tito. Kanya nang umalis si Pablo sa Creta, iniwan niya si Tito doon. At binilinan niya ngayon si Tito sa kanyang sulat na ilagay sa ayos ang mga iglesia na naitindig nila. At ang bahagi ng paglalagay sa ayos ng mga iglesia ay ang pagtatalaga ng mga elders, mga pastor sa bawat iglesia. Kaya nga yan ang sinabi niya sa verse 5, dahil dito'y iniwang kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Ngunit makikita natin sa mga pag-aaral natin sa nakaraan, bagamat kinakailangan, labis na kailangan ang mga elders o pastor sa iglesia, ay hindi dapat itinuturing ng carelessly ang pagtatalaga ng mga pastor. Hindi ilalagay kung sino lang ang taong pwedeng ilagay sa opisina ng pagpapastor or ng eldership. Hindi kung sino lamang, kung hindi, kailangang suriin ang kanyang mga kwalifikasyon. Kung siya sa kanyang karakter at sa kanyang kaloob ng pagtuturo at pangangaral. Ito yung dahilan ni Pablo kung bakit niya ibinigay itong mga pamantayan na ito sa pagtawag sa isang pastor. Yun yung makikita natin ngayon na kanyang tatalakayin mula versikulo 6 hanggang versikulo 9. Kanya nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral, dalawang prinsipyo sa passage na itong nakikita natin. Yung pangangailangan ng mga elders sa iglesia, kagaya ng nakita natin sa verse 5. Hindi pwedeng magtagal, manatili ang isang iglesia na walang pastor. At hindi lang isang pastor, kailangan ng plurality of elders. At yun yung makikita natin. The necessity of the eldership office in the church. At yung pangalawang prinsipyo ay yung necessity of carefulness in appointing elders in the church. Yung pangangailangan din ng pag-iingat sa pagtatalaga ng mga elders sa iglesia. Kaya nung nakaraan, tinignan natin yan, yung nature, yung katangian at yung function ng mga elders sa loob ng iglesia. Ng eldership office, siya ang ruling office sa loob ng iglesia, and they rule, namumuno sila sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Tinignan din natin, kagaya na ng pag-aralan natin sa Sunday School kanina, tayo din ay naninindigan sa pagkakapantay-pantay ng mga elders sa loob ng iglesia at sa pagiging plurality ng mga elders sa loob ng iglesia. Gusto kong talakayin natin ngayon yung pangalawa, yung pangangailangan ng pag-iingat sa pagtatalaga
ng mga elders sa iglesia. Kaya simple lang ang mensahe natin sa umagang ito. Habang merong pangangailangan na magtalaga ng mga elders sa mga churches, kailangan din naman na maging maingat, mabuti sa pagtatalaga ng mga elders sa loob ng iglesia. Mga kapatid, kailangan natin maintindihan mabuti ito. At mga kaibigan, bakit kami nag-aaksaya bakit kami gumugugol ng oras para maalamin ang mga bagay na ito? Sapagkat ito'y bahagi ng salita ng Diyos at bahagi ng buhay ng iglesia. Kaya samahan niyo po ako dito sa ating serye ng pagtalakay tungkol sa opisina ng elder sa loob ng iglesia. At kung inyo pong titignan ngayon, kinlasify ni Pablo rito ang qualification o yung pamantayan sa dalawang kategorya. Merong kategorya ng may kinalaman sa karakter ng itatalagang elder ng iglesia at yung kategorya sa kanyang special gift ng pagtuturo sa iglesia. Nung ako'y naghahanda dito sa mensaheng ito, pinili ko yung ikalawa. Pinili ko ay yung pamantayan ng pagkakaroon ng tinatawag na special gift, kaloob sa Diyos ng pagtuturo at pangangaral. Sapagkat sa isip ko, yun ay napakahalaga talaga na ating maintindihan. Ngunit, habang inihahanda ko yung mensahe ko, in fact, yun ang hinihanda kong notes, nagpalit lang ako kahapon. Dahil habang aking binabasang tuloy-tuloy itong passage na pinag-aaralan natin, inanalyze ko siya, isang bagay ang tumatak sa akin. Dahil sa inisip ko, bakit ganito ang pagkakaayos ni Pablo sa mga talatang ito? At ano ang nasa isip ni Pablo? Bakit inayos niya ang kanyang paglalagay ng mga pamantayang ito sa ayon sa kanyang pagkakaayos? At dalawa lamang, isa lamang ang naging konklusyon ko sa iniisip ni Pablong intensyon kung bakit inayos niya ito. Alalahanin natin, ang parallel passage ng Titus 1:5-9 ay yung 1 Timothy 3:1-7. Doon din ibinibigay ni Pablo sa iglesia sa Epeso ang pamantayan ng pagpili ng isang pastor o ng mga obispo sa loob ng iglesia. At doon sa sitwasyon sa Epeso, ito na isang established church at ito yung regular na pamantayan sa pagpili ng elders. Ngayon, dito sa Titus, makikita natin ay dinidil ni Pablo rito yung pangangailangan ng pastor dito sa nagsisimula pa lamang mga gawain ng mga iglesia. Yun po yung makikita natin. At kung ating bubuksan doon sa unang Timoteo 3:1 at 7, yung verse 2, doon po nakalagay yung espesyal na gift, yung espesyal na kaloob ng Diyos na kailangan meron po siyang kakayanang magturo o mangaral ng salita ng Diyos. At nung sinusuri ko iyon, binilang ko lahat ng mga pamantayang binanggit ni Pablo. Alam niyo po, 17 pamantayan yon. 16 ang karakter, isa lamang yung kanyang kakayahang magturo. Iniisip ko, bakit ganun ang ayos ni Pablo? Maliwanag mga kapatid. Kasi ipinapakita ni Pablo, walang kabuluhan, gaano ka mang kagaling mangaral, ang kaloob mo man ay excellent sa pagdating sa pagtuturo at pangangaral. Kung bagsak ka sa karakter mo, hindi ka pwedeng maging pastor. Hindi titindig ang galing mo sa pagtuturo kung karakter mo ay bagsak. Kasi 16 ang tungkol sa karakter, isa lamang ang tungkol sa kaloob ng pagtuturo. Ngayon, pag dumating tayo dito sa Tito, ay maliwanag din. Paano inayos ni Pablo dito sa mga talatang ito ang mga pamantayan ng pagpili ng elder? Yung unang bahagi, 7, ay may kinalaman sa karakter uli. Pinakahuli, yung kakayanang pagtuturo. Paano inayos ulit ni Pablo? Bakit inayos ni Pablo ang ganon na makikita natin? Sapagkat sa versikulo 9 lamang niya tinalakay yung pamantayan
ng kakayanang pagtuturo ng isang elder sa loob ng iglesia. Maliwanag mga kapatid, habang kinakailangan ang kaloob ng pagtuturo at pangangaral para sa isang magiging elder sa loob ng iglesia, ang karakter ay higit na mas importante. Ilagay nating mabuti ang sa atin. Isa sa pinakakamalian ng iglesia ay yung pumili ng isang elder na magaling magturo na hindi kinonsider ang karakter. Maling-mali po iyon sapagkat nakikita natin dito, maliwanag. Tignan natin, higit sa lahat, yung karakter bago yung kanyang kaloob ng pagtuturo. Madalas tayo isinasara natin ang ating mga mata sa karakter ng isang kandidato sa eldership. Pero bukas ang mata natin doon sa kanyang kagaling ng pagtuturo. At yun po isang malaking kamalian na makikita natin. The elder cannot stand on his excellent gift alone in teaching and preaching while his character fails. Hindi po pwede po iyon. Sinabi nga ni Thomas Murphy, sa wikang Ingles, babasahin ko, sinabi niya, "It is beyond all question that this eminent piety, yung kanyang godliness, is before everything else in preparation for the duties of the sacred office of pastor or of eldership. It is before talents or learning or study, favorable circumstances, or skill in working, or power in sermonizing. It is needed to give character and tone and strength to all this and to every other part of the work." Ang karakter ng isang elder, yun ang magbibigay ng kabuluhan sa kanyang iba pang mga gawain. Kasama dito ang kanyang pagtuturo at pangangaral. Napakahalaga ng gayon. Si Robert Dabney, alam natin, ito isang teologikong prominente, at kanyang sinamap ang mga qualification dito sa Titus. Sinabi niya, he must have a hearty and healthy piety, godliness, a fair reputation for holiness of life, a respective force of character, some Christian experience before the aptness to teach. So pare-pareho silang konklusyon. Napakahalaga ng karakter. Higit sa lahat, bago yung kanyang galing sa pagtuturo. Kanya, mga kapatid, pinupropose ko, unahin natin, baligtarin natin ang ating pagtalakay dito sa mga pamantayang ito. Titignan muna natin yung karakter ng isang dapat na maging elder bilang pamantayan. At sa susunod na linggo, titignan natin yung pamantayan tungkol sa kanyang espesyal na kaloob, special gift ng pagtuturo at pangangaral. Kanya kailangan nating maintindihan ito, mga kapatid, for discernments. At mga kaibigan, I hope, umaasa ko na naiintindihan ninyo na ang Biblia ay ang natatanging basihan ng pananampalataya at pamumuhay ng bawat Kristiyano at lalo na ng iglesia. Kaya napakahalagang intindihin natin ito. Katignan natin ang pamantayan, una sa lahat, sa larangan ng katangian ng isang kandidato sa eldership. Gusto kong unang sabihin sa inyo, pag nag-iisip tayo ng isang magiging elder ng iglesia, hindi tayo mahanap ng isang anghel na galing sa langit na walang kamalian. We are not looking for a perfect person without faults. Alalahanin natin, ang mga pastor ay mga makasalanan din na kinakailangan ng manliligtas at kinakailangan niyang lumago sa kabanalan at lumago din sa kanyang mismong pananampalataya bilang isang lingkod ng Panginoon. So we are, first of all, pag nagko-consider tayo ng elder, hindi tayo mahanap ng isang anghel galing sa langit. Pangalawa, makikita po natin, maski doon sa
unang Timoteo 3 at dito sa Titus, makikita natin dito yung tinatawag na irreducible minimum. Sinabi, must be. Hindi pwedeng hindi. Hindi niya matutupad, maipapasang perpekto ang mga pamantayan o mga qualification na ito, pero hindi pwedeng wala sa kanya ang mga qualification na ito. Kasi sinabi doon, must be. Kailangan niya iyon. At so kanya, sa anumang mga qualification na binanggit ni Pablo rito, hindi siya matatagpo ang negatibo. Maaring lumago siya, kailangan niyang lumago, kailangan niya mag-improve, pero hindi siya pwedeng negatibo. Alalahanin natin, itong mga pamantayang ito ay pamantayan ng Diyos para sa mga pastor. Hindi ko ginawa yan. Hindi natin ginawa yan. Ang Diyos ang naglagay nito sa kanyang salita. At ito yung batayan natin na kanyang inilagay sa pagpili natin ng mga magiging elder sa loob ng iglesia. So remember that. Itong mga pamantayang ito ay pamantayan ng Diyos para sa isang magiging elder para sa iglesia. Ngunit gusto ko rin sabihin sa inyo na itong mga karakter na binabanggit dito na pamantayan sa mga pastor o sa mga elders, ito'y inaasahan naman sa lahat ng mananampalataya. Basic Christianity ito, na dapat totoo din ito sa lahat sa inyo, sa ating lahat. Hindi natin pwedeng sabihin, para sa elders lang yan, hindi para sa akin. Kung may asawa ka, dapat ba husband of one wife ka? Dapat ba you manage your household well? Dapat ba ikaw ay hindi lasenggo? Dapat ba ikaw ay mapagpili? Dapat ba ikaw ay mapagpakumbaba? Dapat ba ikaw ay matuwid? Ikaw ay namumuhay na may kabanalan? Dapat lang. Dahil tayong lahat ay mga Kristiyano na inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaluluwanagan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito'y expected sa lahat sa atin. Ngunit siyempre, yung mga elders, nasa spotlight sila eh. Makikita natin, sila yung mga hawak ng mataas na katungkulang opisina sa loob ng iglesia. Kaya sila yung nasa spotlight pagdating dito sa mga qualifications na ito. Pero lahat yan ay inaasahan sa atin. Hindi yan para sa elders lang. Tingnan natin, inayos ko itong mga qualifications na ito sa general description. Tignan natin una sa lahat, ang tinawag dito ni Pablo, may kinalaman sa public character, pampublikong katangian. Sinabi niya, an elder, siya ay dapat, must be, walang kapintasan, above reproach, blameless. Yun ang makikita natin diyan. Pag tinignan natin ito, ito yung umbrella ng lahat ng mga qualification na binabanggit ni Pablo rito. Ganon din sa 1 Timothy 3. Nauna yung blamelessness, yung above reproach, tapos yung ibang mga qualification. Sapagkat sa lahat ng mga binanggit niyang katangian, dapat above reproach tayo. Ang isang elder sa mga bagay na yon. Wala siya dapat kapintasan sa lahat ng yon. Yung ginamit na salita doon sa Griego, yung anepeleiptos. Ibig sabihin, walang anumang maibibintang sa kanya, walang anumang maikukonvict sa kanya. Blameless siya. Kailangan siya ay mayroong isang reputasyon at patotoo bilang isang Kristiyano na kagalang-galang. Wala kang maibabato na anumang mga bagay na pwede mong sabihing kasalanan o malaking batik sa kanyang patotoo. Ngunit, alam ninyo, ang mga pastor, kagaya ni Pedro, kagaya ni Pablo, marami silang tinanggap na mga akusasyon. In fact, they were put in prison because of false accusation. So, hindi sinasabi dito, basta pinagbintangan ka, tapos ka na. Merong mga pagbibintang ay dahil sa pananampalataya ay binibintangan at hanggat wala itong substantial basis, hindi po pwede na gamitin. O ikaw, sinakdal ka
hindi ka na pwedeng maging elder. Kailangan mayroong substantial evidence na totoo yung ibinintang. Alam niyo, ikukwento ko yung nangyari sa akin. Nakulong ako ng 3 araw eh. Alam niyo kung bakit? Dahil yung negosyo ko, may dumating na arresting officer, Friday afternoon, na yung kaso ko daw, ayon sa korte, ay hindi ako nagbayad ng city tax na ang halaga ay 600 pesos. Siyempre, bayad kami eh. Meron kaming resibong bayad kami. Hindi lang nila na-record yung bayad namin. Pero in spite of that, pinaaresto ako eh. Siyempre, kailangan kong dalhin yung resibo para patunayan ko hindi totoo yung ibinintang sa akin. Kaso Biyernes, ang galing nila, no? Parang pipilitin ka, bumunot ka ng panlagay mo, kundi ang ng linggo, kulong ka. Hindi ka pwedeng lumabas eh, sarado na yung korte eh. Siyempre, di magtiyaga ka na lang hanggang linggo, no? Ganun yung nangyari. Nakakalungkot na nangyari yung bagay na yon na hindi ka namang guilty, ikinulong ka ng 3 araw. Kasi walang korte, sarado opisina. Kaya Lunes ka pa pwedeng lumabas. Yun. Anyway, at yun yung nangyari. So kaya ang ibig sabihin na ito, na hindi ka maaakusahan na merong sapat na basihan o substantial evidence sa isang bintang sa iyo. Kailangan ikaw ay kilala bilang isang law-abiding citizen. Hindi ka naglalagay, hindi ka asangkot sa anumang mga pandaraya sa gobyerno. Hindi po pwede yun. O sa anumang pakikitungo. Hindi ka isang swindler, hindi ka isang, anong tawag doon? Scammer. Wala kang ganong reputasyon. Hindi pwede yun. Disqualified ka pag may mga ganon ka. Kailangan ikaw ay isang matapat na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi ka masasabing lumalabag ka sa 10 utos ng Diyos. Kailangan malinis, walang maibabatong bintang sa iyo na ikaw ay lumalabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya yun yung una eh. Public character. Blameless ka, above reproach, walang kapintasan, walang maaring ibintang sa iyo na merong katibayan. Dapat yun ang una sa lahat. Pangalawa, ay yung tinawag niyang marital fidelity. Ang sinabi dito, asawa, husband of one wife. Ano? Asawa na meron lang iisang husband na meron, paano itatagala? Husband of one wife. Isang, anong pagkakalagay sa Tagalog dito? Asawa ng isang babae. Simple. Asawa ng isang babae. Ngayon, medyo controversial ito sa history, itong kwalifikasyon na ito. Ano bang ibig sabihin na ito? Kasi sinabi, husband of one wife, asawa ng isang babae. Siyempre, paano yung single? Yung isang single na hindi nakapag-asawa, disqualified ba siya? Kasi wala siyang asawa. Pero alam naman natin na ang Diyos ay merong mga tinatawag na maging single all their lives. Christ did not marry. Paul did not marry. They're all singles, but they are serving. Paul is serving as an apostle and as a pastor as well. So, hindi sinabing dito na he should be, he must have a wife. Hindi naman sinabing gano'n. Sinabi lang, must have one wife. So, hindi sinabing, pag walang asawa, disqualified na sa pagiging elder. Well, anyway, yun ang unang tingin natin. Hindi sinasabing disqualified ng single person. Pangalawa, siyempre, alam natin, sino yung disqualified dito? Yung polygamist. Kung meron siyang asawa, tapos meron pa siyang anak sa labas, disqualified na yun. O di kaya yung kinakasama niya ngayon, hindi yung dati niyang asawa, disqualified yun. Kasi kailangan husband of one wife. O paano yung usapin ng mga divorce at nag-remarry? Siyempre, no? Sinabi ng Panginoon sa Matthew 5, Matthew 19:19, 1 Corinthians 7:12, pinapayagan sa ibang mga kadahilanan ang diborsyo. At pag nag-divorce ka, siyempre, wala na yung
na dissolution na yung iyong marriage, tapos na yon. Pwede ka na ulit mag-asawa. Yun yung bagay na yon. So, pero iiwan ko yon sa inyong personal judgment. Kung paano nyo titignan ng isang divorced person, kung pwede ba siyang magiging elder. Kasi yung personal kong paningin, bakit siya na-divorce? Bakit siya nahiwalay? Kasi basic yung kanyang pakikitungo sa kanyang asawa. Kung nangyari yun, nung hindi pa siya mananampalataya, pwede pa natin i-considera dahil hindi pa siya mananampalataya nung siya ay nahiwalay sa kanyang asawa. Nung nakapag-asawa na siya uli, doon siya naging mananampalataya. Pwede siguro nating tanggapin yun. But personally to me, mahirap kung tanggapin ng isang diborsyadong tao dahil, una sa lahat, paano niya iningatan ang kanyang marriage bilang isang mananampalataya. Malaking bagay ito sapagkat ang hawakan niya ay ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Paano yung widower? Paano yun? Ano? Alam naman natin sa 1 Corinthians 7, ano sinabi ni Pablo doon? Kapag yung asawa ng mananampalataya ay namatay na, pwede na ulit siya mag-asawa. Ibig sabihin, dissolved na yun eh. Yung marriage niya, covenant niya, tapos na yun, dahil patay na yung asawa niya, pwede na ulit siya mag-asawa. So I think yung widower, pwedeng maging pastor, pwedeng maging elder yon. Si William Carey, 3 beses siya nag-asawa kasi yung unang 2 niyang asawa namatay. Pero nag-asawa siya 3 times, pero pastor pa rin siya. Anyway, yun yung nakikita natin. So hindi dinidisqualify ang widower. Right? Ang sinasabi nasa kwalifikasyon na ito, ini-exclude yung isang tao na hindi naging matapat sa kanyang asawa. Yun yung binibigyan ng diin dito. An elder must be a one-woman man. Baliktad ba yung sinabi ko? He should be a one-woman man. Isa lang dapat. Napakahalaga niyan eh. Kasi itong kwalifikasyon na ito ay may kinalaman ito sa pakikitungo ng isang magiging pastor sa mga kababaihan sa loob ng iglesia o maski sa labas ng iglesia. Mahalaga yan eh. Sinabi ni Pablo sa unang Timoteo 5:2, sinabi niya, ituring mong parang sariling ina ang matatandang babae. Paano makikitungo si Timoteo bilang isang batang pastor? Sinabi niya, ituring mong parang sariling ina ang matatandang babae. At pakitunguan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang iyong mga kapatid. Ganon. Yung purity. Dapat ma-maintain yan. Kanya kailangan talaga na ang isang elder nai-enjoy niya yung exclusive, intimate relationship sa kanyang asawa lang. If an elder, meron siyang intimate relationship, not his wife, then he is not qualified. He is not qualified to be an elder of the church. Yun ay unfaithfulness sa kanyang asawa mismo. Kanya mahalaga ito, husband of one wife. Ang binibigyan ng diin, ang katapatan ng taong ito sa kanyang asawa at asawa lamang. Wala siyang ibang merong siyang intimate relationship bukod sa kanyang asawa lamang. So, ito yung paalala sa mga nag-aspire maging pastor na kailangan ituring natin ng mataas, mataas na pagturing ang pag-aasawa. Ang relasyong ito ay isang tipan sa Diyos na hindi dapat sirain. At lalo na sa isang magiging pastor. At gusto ko rin sagutin ito kasi yung sinabi sa atin dito, husband of one wife. Kasi tanong ni ate kanina yung tanong pwede bang babaeng pastor? Alam niyo yung sinabi dito, liwanag masculine yung requirement Husband of one wife, hindi baliktad. Wife of one husband Hindi husband of one wife Lalaki ang tinuturing dito, hindi babae. Isa sa kontrobersya ni Jimmy Carter na naging problema niya. Dahil sa politika, siya ay
pinaglalaban niya equality ng lalaki at babae sa politika. Ngayon, doon sa Southern Baptist Convention, naggawa sila ng kanilang ruling na hindi na pwede ang mga babae maging pastor. Dahil hindi sangayon si Jimmy Carter, nag-resign siya sa membership niya sa Southern Baptist Church dahil naniniwala siya na dapat ang babae pwede ring maging pastor. So isa yun sa kontrobersya ni Jimmy Carter. Pero nanatili siyang naging member ng ibang mga Baptist organization pa rin, hindi sa Southern Baptist na binan ang mga babae maging pastor. So maliwanag po 'yon na ang isang elder ay dapat lalaki, hindi babae. Husband of one wife. Tingnan natin yung larangan ng domestic piety. Sinabi sa atin, siya ay namumuno ng kanyang sambahiyang mabuti. Meron siyang matatapat na anak, masunuring mga anak. Sinabi na ang kanyang mga anak ay mananampalataya na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. So, kailangan mahalaga ito Siya ay mabuting pinuno ng kanyang sambahayan. Pinamumunuan niya ito ng may buong katapatan. Yun ang makikita natin. Paano kung yung asawang babae ang nagro-rule sa bahay? Disqualified yun. Hindi. Paano siya magro-rule sa church kung sa bahay ang nagro-rule yung asawa niya? He cannot. Diba? So, kailangan siya'y nagro-rule sa bahay, sa church, siya din ay ang nagro-rule. So, yun yung makikita natin doon sa bagay na yon. So, in other words, ang isang elder, dapat kilala siya na pinamumunuan niya ang kanyang sambahayan sa mga spiritual na bagay. Dinadala niya sa church ang kanyang mga anak, tinuturuan niya ng kanilang salita, pinangungunahan niya sila sa devotion o sa prayer. Yan ang tungkulin ng isang elder as a father, a family man, a husband, and a father in the home. At alam niyo, minsan sa ating lahat, isang lesyon ito Dahil hindi natin masupil ang ating mga anak sa bahay natin. Pinapasa natin sa church o kaya kay pastor. Si pastor, disiplinahin ka ni pastor. Pag gumawa ng hindi maganda yung anak niya, isusumbong kita kay pastor. Hindi po ganon. Kasi kailangan, sa bahay pa lang, nandun na yung disiplina. Tayo ang nagtuturo sa ating mga anak sa tahanan. Huwag natin ipasa yan kay pastor. Pwedeng humingi ng payo pag may matinding problema. Pero ang pangangalaga sa pamilya ay pangunahing tungkulin ng mga magulang. Kanya ang elder. Kung hindi siya mahusay at tama, mabuting tagapamahala ng kanyang sariling sambahayan, ay hindi siya po pwedeng mamuno sa iglesia ng Panginoong Jesucristo na mas malaking labis kaysa sa sarili niyang pamilya. Ang isang kontrobersya dito ay sinabi dito, mga anak ay mananampalataya. Paano kung hindi mananampalataya ang anak? Disqualified. Paano yung isang pastor, meron siyang anak na 3 taon pa lang, 4 na taon pa lang, 5 taon. Hindi pa niya alam yung ebanghelyo talaga. Hindi pa Kristiyano. Disqualified na siya kasi may anak siyang hindi mananampalataya. Hindi ba? And besides, who saves? God. The Lord Jesus Christ, not the pastor. Ano mang pagsisikap ko o ng isang elder para i-lead ang anyang anak sa Panginoong Yesus, it is not a guarantee na magiging Kristiyano yung anak niya. Because it is only God and the Lord Jesus Christ who has the power to save. Elders cannot save their children. So it has to be interpreted as not believers but faithful children. Mga anak na matatapat. Kaya yung kasunod doon, hindi undisciplined or rebellious. Sinabi, hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Kung yung mga anak niya ay magulo at suwail, sa ilalim ng kanyang pamumuno, maaaring disqualification yun sa kanya.
Nung nasa Angeles kami, kasama kong kumakain sila, family ni Deacon Alduin. Ano ba yung kinainan natin doon? Ay, hindi. Yung sa kabilang mesa, meron siyang anak. Ang ingay, ang sakit sa tenga talaga. Mula umpisa hanggang huli, ayaw niyang pigilin. Hinahayaan lang niya, nandun sila. Siyempre, unruly yung bata eh. Hindi ko naman nakikitang may problema yung bata. Wala lang ginagawa yung magulang eh. Hindi sinusupil eh. Hindi man lang pinatitigil. Hinahayaan lang maghihiyaw doon na kung ano-ano yung kanyang gustong sabihin. Bata pa. Nung minsan nakasakay ako sa jeep, sinusuway nung nanay. Anong ginawa nung bata? Sinampal ang nanay. Sabi nung nanay, ay sorry anak, sige upo ka na lang. Teka muna, nasa na yun? Pagka may mga ganong sitwasyon, pag nakita niyong ganon yung anak ng elder o nung kandidato sa eldership, ay disqualified yun. Yun yung problema na makikita natin. Papaano kung yung pastor, again, isang kontrobersya, walang anak. Paano natin masusukat yon kung walang anak ang isang pastor? Sino nagbibigay ng anak? Ang Diyos. Maraming pastor, hindi binihiyaan ng anak eh. Yun yung makikita natin. Pero paano ba? Dahil sinabi sa atin dito, isang a husband of one wife, one who manages his household well, with children na kanyang minamanage din. Paano kung walang anak? Pwede natin masukat ang kanyang kwalifikasyon. Paano siya sa kanyang sariling tahanan bilang anak? O tignan natin paano siya nakikitungo sa matatanda sa iglesia, sa mga bata sa iglesia. O kung may trabaho siya, ano ang kanyang ugali sa trabaho? Kailangan natin masuri sa ibang paraan ang bagay na yon. Kailangan nating makita yung isang halimbawa na meron siyang abilidad na manguna sa kanyang pamilya at tinuturo ang tama sa kanyang pamilya. Yung susunod na kategorya dito, makikita natin, meron siyang sound judgment. Sober, self-controlled, orderly. Ang isang pastor kailangan meron siyang matibay na mental possession of himself. Hindi siya emotional na palaging given to worry or panic over depression. Pag may problema, tumatakbo o kaya nalulungkot. Paano pag lumapit sa kanya yung miyembro na depressed, lungkot na lungkot? Ano sasabihin niya? Kagaya ko, maglugbok ka na lang, wala ka nang gawin dyan. Hindi pwede. Meron siyang matinong pag-iisip. Kailangan pinipigilan niya yung sarili niya. Inaayos niya ang kanyang sarili sa mga bagay-bagay. Alam niyo, ang trabaho ng isang elder, it requires mental discipline. Kailangan yung isip niya ay mag-rule over sa ibang faculties niya, lalo na ang kanyang emotion. Hindi siya pwedeng madala ng kanyang emosyon. Kailangan yung kanyang paninindigan sa salita ng Diyos ay magiging matibay. Alam ninyo, sa opisina ng elders, siya yung tampulan ng maraming bagay na mapoprovoke siya. Maraming sasabihin laban sa pastor. Maraming criticism laban sa pastor. Anong gagawin ng pastor? Hindi ako ganyan. Mali ang bintang mo. Aawayin niya yung member, ganun ba? O makikita mo ba siya na makikinig? Makikita mo ba siya na pipigilin ng sarili, paiiralin ang kanyang pangunawa, imbis na ang kanyang emosyon? Maski mali yung bintang, kailangan pairalin niya yung kanyang matinong pag-iisip sa pagharap ng mga bintang na ito. At kung marupok-rupok, hindi pwede sa eldership. Hindi siya pwedeng manindigan. Baka isang taon pa lang resign na siya dahil sa dami ng tension sa mga members sa iglesia. Kailangan matatag, maayos ang kanyang pag-iisip. Kanya mahalaga ito kasi dahil sa kanyang pakikitungo, ang tungkulin ng isang pastor
ay pakitungo sa mga tao, sa mga tupa sa loob ng iglesia. Kaya napakalagang hindi siya quick-tempered. Sa kwalifikasyon, hindi siya magagalitin. Hindi siya insensitive. Yun yung makikita natin dito. Yung susunod na kategorya, yung kanyang social graces. Sinabi, hospitable. Handa siyang mag-welcome. Handa siyang magpatuloy ng mga tao. Handa siyang makipag-usap. Handa siyang mag-spend ng time sa mga tao upang kausapin sila. Hindi yung pag nangaral, magtatago, wala nang panahon sa mga member, hindi o sa mga bisita na hindi man lang siya tatayo para mag-welcome, makipag-usap sa mga bisita. Napakahalaga yan sa isang pastor. Hospitable. Mapagpatuloy siya. Kind-hearted. Umiibig sa kabutihan. Mahirap matulungin. Kaya yung sweldo ng pastor ubos kasi matulungin. Yun yung makikita natin. Hindi siya quarrelsome. Hindi siya palaaway. Hindi siya mayabang. Hindi pwedeng maging elder ang isang mayabang. Ano mangyayari? Gulo sa loob ng iglesia. Yung karakter, ibig sabihin ng isang magiging elder na ito'y nag-i-invite ng good company na hanggat maaari umiiwas siya sa conflict, sa anumang sigalot. As much as possible, live at peace with all men. Yan ang isang pastor na dapat nating makita. Sinabi ni John Stott sa kanyang commentary, sa wikang Ingles, his patience may be sorely tried by demanding and aggravating people, but like his master, he will seek to be gentle, never crushing a bruised reed or snuffing out a wick that is burning low. So yun yung mabigat, ang hirap. Kailangan ng pasensya sa isang pastor. Kaya patawad kung hindi ako naging medyo pasensyoso sa inyo. If I responded to you in a way na parang hindi ko kayo pinakinggan. But ito ay bahagi. Hospitable, loving, good, kind, hindi quarrelsome, hindi mayabang. Yun ang hinahanap natin sa isang elder. At meron siyang self-denial. Kaya nga self-controlled and not given to wine. Discipline. Yun yung makikita natin. Hindi siya yung masasabi natin na hindi niya matanggi ang kanyang sarili sa kanyang mga bisyo sa buhay. Maging sa alak man ito, o maging sa anumang bisyo, bisyo ng pagkain, at bisyo ng paninigarilyo. Kailangan siyang may pagpipigil sa kanyang sarili sa mga bisyong ito. Paano siya magbibigay ng payo sa mga members na iwasan ang isang bagay na hindi makabubuti sa kanya, kung siya mismo ay hindi niya iniiwasan, hindi niya tinatalikuran ang mga bagay na gustong-gusto niyang ginagawa. Tingnan nating mabuti. Kailangan ito'y taong nakokontrol niya yung kanya mga vices. Kung merong isang tao na sobrang takaw sa mani na bawal sa kanya, sasabihin ng pastor, alam mo, huwag kang kakain ng mani, bawal sa iyan. Ano sasabihin? Ikaw nga, pastor, naninigarilyo ka o umiinom ka, hindi mo pinipigil. Paano mo mabibigyan ng payo ang isang taong ganon? Kailangan above reproach, walang kapintasan. Pagdating sa mga ginagawa ng isang elder sa harapan ng ibang tao, hindi siya makakitaan na namumuhay siyang makamundo, na hindi siya iba sa iba. Kung anong ginagawa ng mundo, ginagawa din niya. Kailangan maingat siya doon. Ano mang makasisira sa ebanghelyo ng Panginoon, ano mang makasisira sa testimonya niya bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan niyang i-deny ang kanyang sarili, maski gustong-gusto niya isang bagay na yon. Itatanggi niya ang kanyang sarili para sa gospel, para sa Panginoong Jesucristo. And siyempre, makikita natin dito, hindi siya mercenary ang motive niya. Hindi pera ang habol niya sa ministry.
not a lover of money. Alam mo naman natin sa 1 Timothy 6:10, kinukondemn doon ni Pablo yung lovers of money, hindi yung money. Well, money is not evil in itself. But yung love towards money and wealth, yun ang nagiging kapahamakan natin. Kanya ang isang pastor, hindi dapat siya isang tao na ating pwedeng sabihing lover of money. Ang kanyang panunungkulan bilang elder, hindi ito motivated kung anong material gains niya sa loob ng iglesia. Yun ay hindi dapat na kanyang inahanap sa kanyang pagpapastor. Otherwise, siya ay magiging hireling. Inuupahan lamang na pastor doon sa kawan. Hindi siya ang katulad ng Panginoon, the true shepherd. He gives himself for the church. Hindi siya humahanap ng kanyang makukuha sa kanyang kawan. Yan ay isang bagay na dapat nating makikita sa isang magiging pastor. Hindi siya lover of money. Yung kanyang financial integrity ay dapat matatag. Pero financial integrity is one of the weak points of pastors. Ang daming natanggal sa pagiging pastor dahil na umibig masyado sa salapi. Ginamit mismo ang kanilang ministry sa pagyaman. Alam mo, financial greed cannot coexist with honest ministerial service. Hindi ka po pwede maging pastor kung maibigin ka sa salapi. Kasi Pablo, si Titus, 1 Corinthians 12, inaccuse sila na nagte-take advantage sa pera ng iglesia. Pinagtanggol ni Pablo ang kanilang sarili. Hindi. In fact, willing kami to be spent and to spend for the church. Yun yung sinabi ni Pablo. Hindi kami nagte-take advantage kung anong meron kayo, pero willing kami to be spent and to spend for the sake of the church. Kanya napakahalaga ng kwalifikasyon na ito. Ng isang elder ay hindi maibigin sa salapi. Kaya ang mga elders ay mainam na dinedelegate nila sa mga diakono ang pag-handle ng finances ng church. Elders should not be handling the finances of the church because they are the final authority. They make the final decision when it comes to the money of the church. Kung sila pa yung gagawa ng paraan kung paano gagastusin, it's a big temptation for them na malulong, na maging ganit sa salapi. Kaya mas kinakailangan ng mga elders ay i-delegate sa mga diakono, which we are doing sa CRBC, ang pangangasiwa ng kaperahan ng iglesia. And ang mga diakono ng iglesia, magdidesisyon sila, and then with the final approval of the elders. Ganon dapat ang ating pamantayan dito. Ngayon, mga kapatid ko sa CRBC, ang mga elders hindi lovers of money. Dapat magtiyaga, magtiis. Huwag nyo naman silang tiisin. Kailangan maging supportive din tayo sa kanila. They are worthy of double honor as well. We need to support them as much as we can. Dahil meron silang pamilya. Kailangan nilang mabuhay. Paano sila maglilingkod ng effective kung hirap na hirap sila sa buhay nila? So, gawin nating tungkulin na suportahan ang mga magiging elders. Pero hindi dapat ang elder ay pangunahin niyang kagustuhan ay ang magkaroon ng pera sa kanyang pagpapastor. And finally, just a proven piety, pagiging godly niya, upright and holy. Ito yung tuktok ng kanyang kwalifikasyon. Siya dapat ay cut above the rest sa kanyang moral standard. Dapat set apart siya for holy use.
Kitang-kita ang kanyang godly life. Kitang-kita kung paano niya minamahal ang Panginoon. Kitang-kita kung paano handa siyang maglingkod sa Panginoon. Handa siyang magsakripisyo para sa Panginoon. Yun ang hanapin natin sa isang magiging elder natin sa loob ng iglesia. Kung meron tayong makikita na merong ganitong tao na makapapasa, hindi man perpekto, ngunit pasado siya, huwag tayong mangimi na siya ay ating i-forward bilang elder, karagdagang elder sa loob ng iglesia. Alalahanin natin, ako at si Pastor Ismael, marami din kaming mga pagkukulang. Marami kaming dapat lumago pagdating sa aming karakter. And we will not stop growing in our character until we give our last breath. Gayon din kayo. Our sanctification does not end. It ends when we die. Because in heaven, there's no more sin. We will no longer struggle with sin. But while here, on the side of heaven, we are going to struggle with sin. And we are still a work in progress. Mahalaga na kilala natin mabuti yung kandidato natin para sa eldership. Kilalanin ninyo, alamin ninyo, ilibre nyo siya sa kape. Tingnan nyo yung mga hangarin niya. Alamin ninyo mga aspirations niya sa buhay. Dahil siya ay magiging elder mo sa hinaharap kung siya ay i-confirm ng iglesia. Hindi ako sang-ayon ng ibang mga iglesia. Kukuha lang sila ng graduate sa isang academy tapos gagawin nilang pastor sa kanilang iglesia. Kailangan kilala. Kailangan sinusuri natin yung kanyang kwalifikasyon, hindi lang sa kanyang pagtuturo, higit sa lahat sa kanyang karakter. Kailangan nating tignan mabuti siya at tapos tayo'y magkasundo na siya ay ating italaga bilang elder ng church. Mga kaibigan, hindi waste of time ang pag-aaral natin. At dinadalangin ko, kaibigan ko, na ikaw ay maging kabahagi ng isang lokal na iglesia. And to be under a faithful shepherd who will look after your soul. Sana gawin mo yan. Sana hanapin mo ang isang iglesia na si Jesus, ang sentro at pangunahin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat sa mga paalala mo habang nandito kami sa pag-aaral ng pamantayan ng isang magiging elder sa loob ng iglesia. Salamat, meron kang salita, ang iyong Biblia, na hindi kami kumakapa kung sino ang aming itatalaga bilang elder, kung hindi may pamantayan kang inilagay upang suriin namin ang isang kandidato para sa eldership. Kaya kami po'y dumadalangin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng discernment para sa iglesia na alamin itong taong ito na aming itatalaga bilang elder ng aming church sa CRBC. Dinadalangin din namin ang aming mga kaibigan. Kung wala silang local church na kung saan sila ay member, ito nawa ay magodyok sa kanila na napakahalaga na magkaroon ng isang pastor, ng isang elder sa kanilang buhay. Kaya pinadalangin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Tindig po tayo para awitin natin ang huling awit natin. Sa kanyang pangalan,
At ngayon, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaating nawang lahat. Amen.